So yan, marami rin po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Alamin natin yung updated price, tapos bigyan natin ng quick review. Honda Giorno 125. What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Dick Jam Cycle Inc. Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, General Santos City. So yan, meron na po tayo dito ang Honda Giorno 125. Ganda ng kulay niya mga idol. Oh. Yan, marami rin po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Alamin natin yung updated price, tapos bigyan natin ng quick review. Honda Giorno 125. So ito yung headlight niya. Yan, bilog po siya, tapos meron po sa dito nakapaikot na garnish na stainless. Kaya nagbibigay talaga elegant. Tapos ito naman po silver, tapos stainless garnish naman yung nakapaikot din sa kanya. Dito naman nakalagay yung Honda na sticker niya, naka-black. Tapos white na po yung niya lahat. Yun, oh. Ang laki pala ng motor na to. Dito pa lang sa harapan, oh. Halos tatlong dangkal na. Tapos yung signal light niya mga idol, yan, oh. Dito naman po sa side, halogen bulb pa rin po siya. Pero okay na okay. Ayan, oh. Malinis tingnan. Ito naman na front fender niya, napakalapad, oh. Dalawang dangkal din. Ganda rin ng design ng motor na to. Honda Giorno. Yung kalaban nito si Yamaha Fasio 125. So same sila 125. Pero maganda yung makina nito mga idol kasi 125cc, naka 4 valve, single overhead cam, hindi naka 4 stroke, at maganda pa dito yung cooling system niya. Maganda dito kasi naka liquid cooled na po yan. Yan yung nagpapalamig ng kanyang makina. Nilalagyan po yan ng coolant. Kahit ilong distance natin sa biyahe, hindi tayo mangangamba na baka mag-overheat itong motor na to. Tapos fuel injection, napakatipid sa gas. Yung mga ilaw nito, maganda po mga idol kasi LED na po yan. Yan, oh. Naka-LED na po yan mga idol yung ilaw niya. At mayroon pa siyang daytime running lights dito na. So dito naman tayo sa gulong niya. Ito naman po yung gulong niya dito sa harapan. Ang size naman po pala nito ay 100 by 90 and then 12 inches po yung laki ng kanyang mags. So hindi hamak na mas maliit, 12 inches. Unlike sa mga Honda Click na 14 inches. Din sa front suspension, ito yung telescopic po yan, front suspension niya. Then medyo may kalakihan. Di hamak na mas malaki yung front suspension niya dun sa mga Honda Click. Ang sa braking system niya, naka-hydraulic disc brake, single pot piston caliper. Ito naman po yung disc plate niya. Napakasulit din. Maganda pa po dito, naka-combi brake po ito. Brake po tayo sa harapan, sumasabay po yung sa likuran. Napaka-smooth po nun i-brake, para ka lang naka-ABS. Yan yung gusto ko dito sa Honda ng mga scooter or automatic motorcycle. Kasi combi brake, napaka-importante po sa atin yung braking system. Yan, dito naman po tayo sa handlebar niya. Brake niya sa likuran. Maganda po dito kasi combi brake nga po ito. High beam, low beam na switch, horn, turn signal light. Wow, ganda naman dito. Ito naman po yung instrument panel gauge. Nababalutan din siya sa gilid ng silver. Ayan, oh. Silver garnish, pero po yan, plastic po talaga yan. Ito naman po yung Honda na emblem. Maganda po dito, naka fully digital na rin po ito. Dito na rin po tayo nagsiselect and then set. Pagdating naman dito sa side mirror niya, yan yung nagustuhan ko dito. Kung anong kulay dito, yun din yung kulay niya dito. So dito naman sa right side, nandito po yung idling system niya. Yung parang siya. Pag pinindot natin, naka-on, bigla yan namamatay kapag nakahinto ka. Tapos kapag ginanon mo, mag-i-start ulit yung motor mo. Ito naman po yung electric start niya. So maganda kasi electric start niya. Tapos wala rin po pala itong kickstart assist. Tingnan natin. Ayan, oh, wala po siyang kickstart assist. And dito naman sa left side na packet, dito natin makikita yung USB type charging port. Na po tayo nagcha-charge ng cellphone mga idol. Tapos napakalaki ng lalagyan niya. Oh. Ayan, oh. Maganda pa, may cover pa. Hindi mababasa tuwing umuulan.
Ito naman sa right side, dito naman yung ignition natin. Maganda pa dito kasi naka-keyless po ito. Yan, naka-keyless po yan. Dito naman po yung bukasan natin ng upuan at sa fuel. Yon. Ulit natin. Sa fuel. Yon. Pa left side po yung ano niya, bukas niya. Ibang-iba rin ah. So ito na po yung fuel tank niya. Napaka convenient para sa atin. Kasi hindi na tayo bababa para magpagas. Ayan oh. Wow. Tapos meron po sa ditong integrated hook. Sa bitanan ng ating mga eco bag, plastic, mga pinamili natin sa palengke. Siyempre napakaganda kasi may gulay board or legroom. Practical din po siya kasi napakalaki ng legroom niya. Marami pa tayong malalagay dyan. So ito naman po yung upuan niya. Wow, napakalapad. Ganda rin ang pagkaka-design niya. Ayan, tapos dito, mapapabuka ka lang talaga dito kasi napakalapad po talaga. Maganda kasi malambot. Pagdating naman sa underseat compartment nito, grabe, napakalaki ng compartment niya. Ayan oh. 3 dangkal yata ito mga idol, tapos yung lapad niya. Grabe, laki talaga. Wala akong masabi sa motor na to. Ito naman yung mga tools. Ayan, may mga tools pa dito. So dito naman po tayo sa tail light at brake light niya. Yan po yung design ng kanyang tail light, brake light. Nababalutan din po sa dito sa side ng stainless steel garnish. Ayan oh. Dagdag elegant sa ating motor. At ito naman na natin, grab bar, silver, aluminum type pa rin to. Ayan oh. Kulay silver sa pero aluminum po yan. Ayan. Tail light at brake light na LED. Pero yung signal light na ito, halogen bulb pa rin. Ayan o. Ito naman po yung muffler niya. Pagdating sa design niya ng muffler, parang metal ito. Pero plastic po ito mga idol. Ayan o. Para kasing metal yung kulay at yung yung design niya. So ganito naman kaliit yung yung nguso ng tambutso niya. Sa cooling system, liquid cooled. So nilalagyan po yan ng coolant. Sa suspension naman niya dito sa likuran, naka single shock po ito. Ayan o, single shock. Okay na okay din po ito. Ayan o, mataas po yan. Kala nyo medyo maiksi lang. So ito naman po yung braking system niya dito sa likuran. Naka mechanical drum brake po ito. Naka drum brake po yan. Pero maganda po dyan kasi combi brake po. Pag nag-brake ka dito sa likuran, sumasabay po yung sa disc brake doon sa harapan. And ito naman po yung airbox natin. Ito yung CVT. Hans Smart Power Plus kasi 4 valve po ito. 125cc tapos 4 valve. Okay na okay. So wala siyang kickstart assist. Yan po yung design niya sa side. Medyo manipis kasi naka-side naman kasi tayo. Pero dito banda. Grabe. Okay na okay po yung pormahan niya. Yung upuan niya, mababa lang talaga compare sa handlebar. Kaya comfort po talaga kahit ilong distance natin itong motor na to. So alamin naman natin yung updated price, installment dito sa kanila. So dito pa rin tayo nag-inquire sa Honda Jeep Jam Cycle Inc. Giorno 125, cash price ay 103,000. Giorno 125, cash price ay 103,000. So yan na po yung cash price niya, 103,000. Siyempre may discount pa yan pag dito kayo bumili sa kanila sa Honda Jeep Jam. So sa down payment, kung installment ay 25,000. Yan, 25,000 po yung down payment nila. Sa 3 years, 36 months ay 3,810. So yan na po yung yung monthly niya, 1,810. Rebates pa yan ng 200 pesos. So, makakalis pa yan. So, mga 3,610 na lang yan mga idol. So, sa mga freebies, free helmet, jersey, TPL insurance, at 3 years LTO registration. So, maganda dito po sa kanila kasi libre na po yung 3 years LTO registration. So, malinis na po yan. 25,000 yung down payment. Sa 3 years, 3,810 yung monthly. Maganda pa ngayon kasi kapag bumili kayo ng cash or installment,
makakabil kayo ng free Aqua Plus. Kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi. God bless you all.